Lumikha tayo ng 8 milyong trabaho. We have built more and better infrastructure. May malaking pag-angat ang kalagayan ng Maralica. I condemn political killing. I shall step down from this stage, but not from the presidency. Bagong serye ng special report ang handog ng GMA News and Public Affairs kung saan susuriin ang mga nagawa ni Pangulong Gloria Arroyo sa loob ng kanyang 9 na taong panunungkulan. Unahin po natin ngayon ang employment na iuulat ni Lay Alves. Sa trabaho, ano ang naging pamana ni Gloria? When I step down 6 years from now, this will be my 10-point legacy. I shall have created more than 6 million jobs. Perhaps even 10 million jobs. Kauupo pa lamang niya noon kapalit ng isang pinatalsik na administrasyon. At ngayon siya na mismo ang papalabas ng palasyo. Giit ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, di lang niya natupad ang kanyang pangako. Hinigitan pa niya ito. Ayon sa BIDYAD's performance report ng palasyo, dahil raw sa pinaigting ng mga programang pangkabuhayan ni Pangulong Arroyo, 2008 pa lang ay halos abot kamay na niya ang target na 10 milyong trabaho. At bago matapos ang taong 2009, 14.2 million jobs na umano ang nalikha ng kanyang administrasyon. Mahigit 4 na milyong mas mataas sa kanyang orihinal na ipinangako. We will promote fast-growing industries where high-value jobs are most plentiful. One of them is Information and Communications Technology, or ICT. Sa termino ni Pangulong Arroyo, pumatok ang mga call center. Ngayon ang Business Process Outsourcing o BPO sa Pilipinas ay isa ng $7 billion industry. Pagbibida pa ng Pangulo, ang kitang ito pangalawa sa pinakamataas sa buong mundo. Kaya naman si Mean, pagka-graduate sa BPO industry agad nag-apply. Siyempre malaki talaga pag sa BPO industry. Nagre-range siya from yung kunyari, yung customer service representative, minsan 13,000 pataas. Pero hindi lahat ng nabigyan ng trabaho ng Pangulo singsagana ng mga taga-call center. Gaya na lamang ni Aling Beng na kulang pa ang isang kahig para sa isang tuka. 7,000 na rin ang sweldo namin kasi monthly kami. June 2008 nang pirmahan ng Pangulo ang Republic Act 9504, batas na nagsasabing di na kinakailangang pagbayari ng buwis ang minimum wage earners. Bagamat malaking tulong na ito kay Aling Beng, di pa rin nakakasabay ang kanyang sweldo sa pagtaas ng mga bilihin. Sa 9 na taong pag-upo ni Pangulong Arroyo, 8 magkakahiwalay na petisyon para sa aumento sa sahod na ang naipanukala. 6 na beses namang tumugon ang kanyang administrasyon. Kabilang na ang pinakhuling 22 pisong dagdag sahod dito lamang 8 ng Hunyo. Ayon sa National Wages Productivity Commission o NWPC, 917 pesos dapat ang arawang kita ng isang pamilya sa National Capital Region para maging sapat ang panggastos. Pero kahit pa ang pinakabagong basic minimum wage na 404 pesos, wala pa sa kalahati ng itinakdang family living wage para sa mga taga Metro Manila. Ang lagay pa, 2 taon nang hindi updated ang family living wage na ito ng NWPC. Habang malinaw na nakasaad sa batas na dapat mabigyan ng pagkakataon ng bawat manggagawang magkaroon ng permanenteng trabaho, sa ilalim ng kanyang panunungkulan noong 2002, ipinatupad ang Department of Labor and Employment Order No. 1802 na ginawang legal ang kontraktualisasyon. Totoong marami ang nabigyan ng trabaho, pero hindi naman masiguro ng gobyerno na magtatagal ang mga ito. At di lang sa pamamagitan ng contractualization ay pinilit ni Arroyong maabot ang kanyang target ng 10 milyong trabaho. Kung bubusisiin ang 2009 SONA Technical Report ng Malacanang, lumalabas na halos 83% o 8 sa bawat 10 trabahong nalikha ng Administrasyong Arroyo ang projected o pagtataya lamang at hindi nakabatay sa aktwal na bilang ng mga taong nabigyan ng trabaho. Halimbawa sa housing sector na nakapagbigay umano ng halos 4 na milyong trabaho sa mga Pilipino, ipinapalagay ng gobyerno na sa bawat bahay na naipatayo, 8 manggagawa agad ang nabigyan ng hanap buhay. Hindi isinaalang-alang sa pagtatayang ito na kapag natapos na ang bahay ay wala ng trabaho ulit ang 8 manggagawa. At sakali namang ang 8 manggagawang nagtayo ng unang bahay ang siya ring magtatayo ng panibagong bahay. Sa bilang ng gobyerno, 16 na trabaho na ang nalikha. Bagamat 8 manggagawa lang naman ang totoong nagtatrabaho.
Noong 2005, ipinatupad ng Arroyo Administration ang paggamit ng definisyon ng unemployed na base sa definisyong ginagamit ng International Labor Organization. Sa ilalim nito, hindi na maituturing na unemployed ang isang taong walang trabaho kung hindi naman siya nag-a-apply. Kung mula 2000 hanggang 2004, naglalaro lang sa isa sa bawat 8 Pilipino ang maituturing na unemployed. Simula 2005, naging isa sa bawat 20 na lamang ang bilang ng mga unemployed. Pagmamalaki ng Administrasyong Arroyo, tuluyan nang bumaba ang unemployment rate ng bansa. Nagsisikap tayong lumikha dito sa atin ng mga trabahong maganda ang sahod so that overseas work will just be a career choice, not the only option for a hard-working Filipino. Mula sa bilang na 933,588 noong 2004, dumami ang mga OFW sa mahigit 1.4 million noong 2009, ayon sa Philippine Overseas Employment Administration. Di rin naman sila masisisi dahil sa buong Asya, pang-anim ang Pilipinas sa may pinakamababang pasahod sa mga manggagawa. Si Aling Beng, gusto rin sana mag-abroad kung may pagkakataon lang. Pero dahil di naman nakapagtapos, tanggap na niyang nasa Pilipinas ang kanyang kapalaran. Oo nga't kabilang daw siya sa sinasabing 14 na milyong Pilipinong nabigyan ng trabaho ng Administrasyong Arroyo. Pero sa kabila ng matinding pagsisikap, maila pa rin sa kanila ang ginhawa. Ako si Lay Alves. Ito ang pamana ni Gloria.